So now let's proceed with pros and cons and start nga tayo with pros. So number 1, kagaya ng sinabi ko kanina, meron na silang global audience. So ibig sabihin, you can reach people from different countries. So mas malaki yung market natin kasi nga international na yan. Next, maganda to si Etsy for creatives, especially kung mahilig kang mag-design and mag-customize. Kasi nga dito, if you are creative and unique yung mga designs mo, mas mabilis kang mapapansin ng mga customers. And the other pros na meron dito, and isa sa mga nagustuhan ko, is that meron silang built-in analytics. So kasi dyan, pwede natin makita yung mga products na nagpe-perform ng maganda, and pwede rin tayong makakuha ng idea sa ibang top sellers para mas mapaganda pa yung product natin. And now, let's proceed dun sa cons. So number 1, of course, meron silang listing and transaction fees. So for me, nilagay ko yan sa cons kasi meron namang other platform na free lang talaga yung pag-list and mababa lang yung transaction fee. Pero dito nga with Etsy, ayan, meron na silang listing and transaction fee. So ifo-flash ko na nga lang din dyan sa ating screen yung updated rates nila. Now, the other cons na pwede nating ma-encounter dito is yung competition. So ito naman, expect na natin yan kasi meron na nga silang millions of users and talagang marami ng customers and sellers dito. So dito kailangan talaga nating mag-stand out visually. And now, for the other cons na nakikita ko dito is that yung pagpa-price natin in US dollars. So bakit naman Miss Rose? So kasi learners, in my experience, kapag ka US dollars, meron pa yung mga transaction fees kapag ka i-convert natin and hindi yan same dun sa actual rates. So mas bababa pa siya ng onte. So kasi for me, ayun, kailangan lang natin i-set yung expectation na merong difference dun sa US dollars na makukuha natin. So now, I'm gonna share with you my own experience dito kay Etsy. So here with Etsy, I decided to create a store this year lang and meron nga tayo dyang mga nilist na mga digital art. So ang napansin ko, since marami nga akong competitor with that niche, hindi ako agad nagkaroon ng benta. So what I did is that inaral ko yung mga SEO, kung paano maglagay ng descriptions and titles, and nagbayad ako for ads. So from there, after a few days lang, nagkaroon ako agad ng first sale ko with Etsy. So for me, it really depends kung ano yung product na ililist nyo dito kay Etsy. So ako kasi, matagal ko na na-list yung mga product ko and hindi ko pa alam yung market with Etsy. So I decided to try the ads. So ayun, nag-work naman siya for me and chinek ko nga yung profit ko and overall, nag-profit pa rin naman ako kahit na nag-ads ako with Etsy. And ayun nga, it really depends on your product and kailangan lang talaga dito visually appealing yung product ninyo and meron kayong tamang SEO na gagamitin. So for me, marirecommend ko talaga si Etsy, especially if you're targeting an international clients or customers. And ang maganda nga dito, less na dun sa marketing side kasi